Salamat po sa magandang awit na pinagkalog sa atin ng ating mag-asawa ni Billy. Iniibig ko si Kristo. Tumpak naman ngayon sa ating pong mensahe na ang Diyos, ang kanyang kaharian ay nababatay lang sa pag-ibig. Kaya ating pag-aralan ngayon kung sino ang pasimuno na ayaw niya na magmahal sa kalooban ng Diyos. So, the origin of evil, yun po ang ating topic. Kami nagpapasalamat na kami magkakapatid. Kami ay galing sa Samar, namatay yung aming lolo. Dumating kami ng Martes nakaraan. Nilibing yung lolo ko ng Merkulis. Buwibis na po maghapon, yun ang sanang time. Nakalimutan ko pong maligo ng dagat talaga. Kala ko kinabukasan mayroon pang tubig, yung pala low tide. So Friday na, paalis na po kami dito. So bitin po para Casiliano yung aming biyahe. Maganda naman ang naging reaksyon sa mga lamay. Napaglingkuran naman ang mga tao. Ang speaker natin ay si Pastor Ramon. At doon sa libing ay yung ating district pastor doon, si Pastor John Bay. Maraming mga iba't ibang sekta ng relihiyon ang umatin doon. Doon po nila na pagtanto na napakaganda pala ng libing ng mga Adventista. Tinitingnan nila kung mayroon pong iiyak na marami kasi yan sa kanila ay uso, diba? Pero ang feedback po nila, sabi, bakit po ang Adventista ay hindi sila umiyak? Sila na rin po ang sumagot dahil sila po nakakakita sa niya. Kaya pala sila hindi umiyak kasi yung mga speaker nila ay puro puno-puno ng pag-asa. Amen? Na someday, yung ating mga magulang, mga mahal sa buhay na pumanaw, ay magkita-kita tayo muli. Kaya hindi na po kinakailangan ay tumangis. Sapagat hindi na po na magtatagal si Sir Consing yung ating mga ninuno na katulad ninyo at katulad ko na naglilingkod sa Panginoon ay magkasama-sama muli doon sa araw ng pagbabago. So, sa ating po ngayong pag-aralan ay marami po mga katanungan na sa mga kaisipan ng tao na kung saan nagmula yung evil. Ang ginamit kasi dito ay evil. Kinuha ko kung anong ibig sabihin ay evil means wrongdoing, evil action, sin, badness, source of sorrow. So yun po mga ibig sabihin doon sa Webster na aklat na tungkol sa evil. So, tama po, evil means sin. Kaya ito po yung tanong, saan ba nagmula ang kasalanan? At sino ang pasimuno nito? Sa mga Adventista, alam na po ito. Si Mary Remy, ano po, sino po pasimuno? Si Lucifer. Alam po bakit mayroong mga pagkabahagi sa paniniwala na kung sino ang pasimuno na kasalanan ng evil dahil po sa kagawa ng pagkalito. Kasi marami mga aral, mayroon kang maririnig pero hindi naman tama. So dahil sa confusion or perplexity ay nagkaroon na pagkabahabahagi ang mga paniniwala. Isa rin po yung dala ni Satanas para ang buong sanglibutan ay kanyang guluhin, no? Sa mga paniniwala. At maraming mga tradisyon, mga misinterpretation, mga turo na mula sa Biblia na hindi nila mapaniwanag kung gaano talaga ang karakter ng Diyos, ano ang kanyang nature, ano ang kanyang governance sa kalangitan, at paano kalalim ang kanyang pag-ibig. Kaya marami pang mga bagay na minsan naging question sa tao.
Dahil ang bersami ay hindi pa natin talagang makikita ang Diyos, no? Siguro doon sa panahon na makasama natin ang Panginoon, ay yung mga question na tinatanong natin minsan sa ating sarili, ay doon na po natin lubos na maunawaan. So, ganun pa man, ang Biblia ay maliwanag na kung ano ang ibig sabihin ng evil o kasalanan. Kung buksan po nyo ang unang Juan 3 talatang 4, wala ba tayong Bible marking dyan sa ating screen? Wala po. So, basahin ko na. Ito po ang maliwanag na pagkahulugan po sa evil or sin. Unang Juan 3 talatang 4 po mga kapatid. Ang sabi diyan, sa Tagalog, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsan din naman sa kautusan, at ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Kaya maliwanag po ang ibig sabihin ng kasalanan o evil ay ano po? Pagsalangsang o pagsira sa kautusan ng Panginoon. Kaya ito po yung tools na ginamit mamaya ni Satanas na deception sa kanya pong kapwa ng mga anghel kung bakit po sila naniwala sa kanya. Okay po? So, ang kasalanan ay nagmula sa kasunod ni Kristo na makapangyarihang anghel na walang iba kundi si Lucifer, mga kapatid. Pero bago siya nahulog sa pagkakasala, mga kapatid, tandaan natin na si Lucifer siya ay the covering cherub sa English dito. Kaya siya ay ginawa ng Diyos na banal at undefiled. Kaya undefiled, walang dungis. Kaya kung basahin po natin ang sulat po ng isang propeta na si Ezekiel sa 25 talatang 15, ay ito po ang pagkasabi sa Tagalog. Ezekiel 25 talatang 15. Sa 15, ayan po, sabi, ganito ang sabi ng Panginoon Diyos, sapagkat, ano ba? 28 po, and then 25. 28 verse 15. Yan. Ikaw ay sakdal sa iyong lakad mula sa araw na ikaw lalangin hanggang sa ang kalikuan ay nasumpungan sa iyo. Kaya bago si Satanas ay nagkasala o nahulog sa kasalanan, ay siya ay hindi basta-bastang nilalang ng Panginoon. Ang sabi po, sinabi nito ay wala siyang dungis, siya ay banal, siya ay sakdal sa lahat po ng kanyang mga lakad bago siya nagkasala. At yun naman po ang gusto talaga sa panggobernuhan ng Panginoon, na ang lahat po ng kanyang mga nilalang ay sila ay ginawa niyang perfect. Tinignan ko ang salitang perfect sa Webster, ang sabi ko ay complete or kompleto. Wala pong kulang. Kompleto, maging ang tao ay complete, di ba? Mr. Consig? Mayroong pastor kung ano kaya kung yung ating ilong na ilagay sa talampakan. So, hindi po tayo makahinga. Tapos yung mata natin sa Sister Putal ay nailagay sa likod. Paano po tayo maglakad yan na maglalakad tayo pa atras, no? Sir Agnes. Pero napakabuti po ang Panginoon na lahat po na kaya nilalang ay nilalang na complete o perfect, mga kapatid. Katulad ni Lucifer na sa kanyang paglalang sa kanya ay siya nilalang ng Diyos na sakdal. Walang bahid ng kasalanan. So, ang gusto ng Diyos sa kanyang kaharian na mamuhay sila sa kapayapaan at sagana ng kaligayahan, sa peace and joy and perfect submission to the will of heaven existed throughout the angelic host
Ang nais po ng Diyos na ang lahat po ng mga anghel na kanyang nilalang ay sila ay maging masaya at maligaya sa buo ng kanilang buhay na kasama ang Diyos sa kalangitan. Wala na pong iba. Na sana, ang sabi po, ang desire po ng Panginoon sa lahat po na kanyang nilalang ay sila ay maglilingkod na mayroong pag-ibig. Kaya nga sa pagbabautismo ay mahirap bautismuhan yung napipilitan. Kasi mangyari ay napilitan. No? Maging ang saging pag hinog na pilit ay upload kung sa Bisaya. Sa Tagalog ay pakla. No? At sa kalangitan, ganoon din po mga kapatid. At sabi po sa Juan 14:15, sino po nakamemorize? If you love me, keep my commandments. So, nangahulugan na kung mahal nila ang Diyos, sila ay handa silang maglingkod at magpasakop sa kanila pong manlalalang. So, ang sabi po rito, God desired from all His creatures the service of love, homage that springs from the intelligence and precision of His character. He takes no pleasure in the forced allegiance. And to all He grants freedom of will, and they may render Him voluntary service. So ito po ang sukdulan na pagmamahal ng Diyos sa kanya nilang, na hindi po niya binigyan ng kahirapan ang kanya pong nilang, kundi sila ay malaya na pumili. Alin po ang pipiliin nila? Piliin nila na mahalin ang kanilang manlalalang at maglingkod sila sa Diyos ng buong kanilang sarili. Mayroon po silang freedom, mga kapatid. Ganon din po sa atin. Wala pong pagkakaiba doon sa mga anghel ng Panginoon sa langit at sa inyo po, mga kapatid, na kayo ay binigyan din ng Diyos na freedom. Mayroon tayong pagpili. Dalawa lang po yung pipiliin natin. Brother Barua, piliin mo maglingkod sa Diyos na hindi po pilit, kundi ikay naglingkod sapagkat mahal mo ang iyong Panginoon. Amen? Amen. So sa isang iglap, mga kapatid, ay nagkaroon ng pagbabago sa kalangitan. Bakit po nabago, mga kapatid? Sa Ezekiel 28, talatang 17, ito po ang pagbabago, mga kapatid. Ang sabi po, nakita sa katauhan ni Lucifer na mayroon pong nabago sa kanya. Ang sabi po ni Propeta Ezekiel, ang iyong puso ay nagmamataas dahil sa iyong kagandahan. Iyong ipinahamak ang iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan. Aking inihagis ka sa lupa, aking inilagay ka sa harap ng mga hari upang kanilang masdan ka. So, biglang nagkaroon ng pagbabago sa katauhan ni Lucifer, mga kapatid. Nasa halip na siya ay pasailalim sa kapangyarihan ng Diyos, handang sumunod sa kalooban ng Panginoon, walang iba kundi ang kautusan, ay nagkaroon siya ng pagmamataas sa kanyang puso. Pat kung basahin natin ang binasa kanina sa Isaiah 14, talatang 13 at 14, ang sabi po ron, naghangad si Satanas o si Lucifer na siya ay mas magiging higit sa kanyang manlalalang. Paki-flashback na yung Isaiah 14, talatang 13 at saka 14. Ang sabi po ran, sinabin mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos, at ako'y uupo sa bundok ng kapisanan sa mga kadulunduluhang bahagi ng hilagaan. Ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitasan ng mga alapa. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. So, ang sabi po ron, sa ibang wika, sa English, mga kapatid, thine heart was lifted up because of thy beauty. Thou hast corrupted thy wisdom by reason of thy brightness. Na karoon ng kalabuan ng kanyang pagtitiwala sa kanyang manlalalang dahil sa ang kanyang puso ay nagkaroon ng corruption dahil sa pagbibigay ng karangalan ng Diyos sa kanya, mga kapatid. So, ang sabi po dito sa question, God
was responsible for Lucifer to have a sin? Ang Diyos ba ang may sala na kung bakit si Satanas ay nagkaroon ng kasalanan? Kung hindi po binigyan ng Diyos ng karangalan, hindi sana po siya hindi nagkasala, kapatid. Pero ang sabi po, ang Diyos ay not responsible for the sin of Lucifer. Hindi kasalanan ng Panginoon na pinagkalooban siya ng kapangyarihan sa lahat ng mga anghel na siya ay magiging leader, mga kapatid. Hindi kasalanan ng Diyos na pinagkalooban si Lucifer ng katalinuhan. Hindi naging kasalanan ng Diyos na si Lucifer ay itinalaga na tagapamahala sa lahat ng mga uri ng mga bato doon sa kalangitan, mga kapatid. Ang sabi po sa ating pong great controversy, ito'y naging kasalanan. Tingnan ko nga sa 6. He had not placed him beyond, sabi, God had created Lucifer noble and beautiful and had exalted him to high honor among the angelic host. Yet he had not placed him beyond the possibility of evil. Hindi po kagustuhan ng Diyos na siya ay magkasala, kundi it was Satan's power and it was he chose to do so. Ito daw ang kagustuhan ni Satanas na mangyari sa kanya dahil sa inisip niya na siya ay mayroon din namang kagandahan, siya ay leader sa mga anghel, at siya ay mayroon din kapangyarihan na binigay ng Diyos. So kaya niya na maging katulad at higit pa sa kanyang Diyos. So maliwanag po, mga kapatid, saan galing ang kasalanan? Hindi po galing sa Panginoon, kundi galing sa kay Lucifer na kanya po nilalang. Ginusto po ni Lucifer ang ganitong gawain. So, noong nagkasala si Lucifer, mga kapatid, ay, ang sabi po, the heavenly councils admonished Lucifer to change his course. Tinawag siya ng Panginoon na sana baguhin ang kanyang kaisipan, na nalalabuan siya, nagkaroon ng confusion sa kanyang manlalalang. Dahil sa binigyan siya ng Diyos ng karangalan sa lahat po ng mga anghel, katunayan siya naging leader. Pero dahil po, ang sabi po rito, binigyan siya ng babala, God warned and entreated him not to venture those to dishonor his maker and bring ruin upon himself. Tinawag siya na sana ay baguhin mo yung isipan at huwag mo nang palakihin pa ang iyong kasalanan. At kung bumalik ka ay ibibigay ko muli sa iyo ang anuman na aking binigay noon na dati sa iyo. Pero ang sabi po rito sa great controversy, but instead of yielding, Satan represented to those who love him that he had been wrongly judged, that his dignity was not respected, and that his liberty was to be abridged. Ano ba yung abridged? Yung kanyang kalayaan ay hinama? Okay yun. Ang lalim dito yun. So, hindi po siya nagsisi, mga kapatid. Pinanindigan na niya ang kanya pong pinaplano, mga kapatid. So, ang sabi po sa kasaysayan, lumihim si Satanas na, ang sabi po rito, kinalunggan niya na kinalunggan ni Satanas na sabihin sa kanyang kapwa-anghel na ang Diyos na ating pinaglingkuran ay hindi po just, kundi unjust. Hindi siya makatarungan. Ang kautusan ay hindi po patas. Yun po ang kanya pong accusation, mga kapatid, sa kanyang malalalang.
sa ang purpose po niya, mga kapatid, na kung kanya pong madala ang kanyang kapwa mga anghel, ay matatalo niya ang Panginoon. At isa pa na kanya pong inasaktan sa kanyang puso talaga, mga kapatid, ay nung makita na si Kristo ay itinalaga ang kanan ng Diyos, ay yun po talaga ang kanya pong masakit na hindi po matanggap. Ang sabi po sa Great Controversy, bakit po? Ang sabi po, here ito, and he charged the Son of God with the design to humble him before the angels. Tinyarge niya na dapat si Kristo ay lumuhod sa lahat po ng mga anghel, lalo na sa kanya na siya po ay tinalaga ng Diyos, na siya ay pinaka-leader sa lahat ng mga anghel, na si Kristo walang karapatan na siya po ay maging kanan ng Diyos. Yun po ang kinalabis na kinasaktan po ni Satanas. Kaya sa kanya ay wala na po siyang panahon na magsisi pa, mga kapatid. Pinaninindigan niya ang kanya pong pagwawalang tiwala sa manlilalang. So, ganun pa man, mga kapatid, ang sabi po ito, Satan had excited sympathy in his favor by representing that God had dealt unjustly with him, is bestowing supreme honor upon Christ. Ano po? Siya ay nagagalak, natutuwa na sinisikreto niya sinasabi sa mga kanyang kapwa-anghel na sumama na kayo, sapagkat ang Diyos ay hindi po siya parehas, hindi siya patas, at itong Diyos natin ay kinalugan niyang gawing supremo at gawing honor itong si Kristo, mga kapatid. At katunayan, ang sabi po sa Revelation, 1/3 na bahagi po ng anghel sa kalangitan ay kanya pong nahigayat, mga kapatid. Kasama ay uhulog dito sa lupa. So, ganun pa man, mga kapatid, ang sabi po rito, ang Diyos ay mapagmahal pa rin, mga kapatid, na dapat ay doon pa lang ay sa kanyang rebellion, mga kapatid, ay pwede na siyang patayin ng Panginoon. Pero ang sabi po sa Great Controversy, long was he retained in heaven. Matagal pa si Satanas na hindi pa po siya ay binagsak sa lupa. Nanatili pa siyang matagal na kasama ng Diyos, sapagkat hinihimok siya ng palagi ng Panginoon na siya ay bumalik. Bumalik na sa kanya pong kaisipan na pagsalungat, na hindi mapasakop sa kanya. Kung papayag lang sana siya, mga kapatid, ay babalik muli ng Panginoon sa kanya yung dati mo na kanyang kinalalagyan. Ganun po ang pag-ibig ng Panginoon, mga kapatid. So, ang sabi nga dito sa Exodus 34:6-7, mga kapatid, paki-post nga, mga kapatid, Exodus 34 verse 6 and 7. 34 6 and 7. Ang sabi po, at ang Panginoon nagdaan sa harap niya na itinanyag ang Panginoon Diyos ang napuspos ng kahabagan at mapagkaloob, banayad sa pagkagalit at sagana sa kaawaan at katotohanan, na gumagamit ng kawan sa libo-libo na nagpapatawad ng kasamaan at ng pagsasalangsang at ng kasalanan at anumang paraan na hindi aring walang sala ang salarin, na dinadalaw ang kasamaan ng mga ama sa anak at sa mga anak ng mga anak hanggang sa ikatlo at kaapat na salin. So maliwanag ang pag-ibig ng Diyos ay sakdal, mga kapatid, na pwede na sana na doon pa lang sa langit ay patayin niya Satanas para po ang mga tao na nirahan sa universo, lupa, mga kapatid, ay hindi na po mahikayat pa sa mga gawain niya, mga kapatid.
Pero wala po magawa ang Panginoon. Sinikap ni Satanas na gumanti. Ang kanya nakita, Brad Barua, ay yung tao na ating magulang. Dinokso niya ang ating magulang, nagtagumpay si Satanas, at nahulog ang tao sa pagkakasala. Isipin niyo mga kapatid, maliwanag sa Biblia, ang kabayaran ng kasalanan na ginawa na paglilinlang ni Satanas sa tao ay dapat pagbayaran ng tao. Na ano po, brother Sammy? Kamatayan. Tandaan po niya mga kapatid. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos, yung kamatayan na dapat po tanggapin ng mga tao sa lahat po ng sanglibutan. Ang sabi po rito, dahil sa kanyang pagmamahal, in the vanish of Satan from heaven, God declared His justice and maintained the honor of His throne. But when man had sinned through yielding to the deception of this apostate spirit, God gave an evidence of His love by yielding up His only begotten Son to die for the fallen race, mga kapatid. Dahil sa pagmamahal ng Diyos ay talagang itinlaga niya ang kanyang anak na sa halip na mga tao na nabihag ni Satanas sa pagkakasala ay mamatay. Ay ano po, sa pag-ibig ng Panginoon, binigay niya ang kanyang buktong na anak para magiging kapalit doon sa kabayaran ng kasalanan na wala kundi ang kamatayan. Nilasap ng Diyos ang kamatayan hanggang doon sa cross. At ang sabi sa Great Controversy, mga kapatid, kung paano na binuksan ni Satanas ang nagsusi ang pagkakasala ng sanglibutan, ay yung kamatayan ng Panginoon doon sa cross ay ano po, tinanggal ng Diyos. Nagtagumpay muli ang tao. Amen? Nagtagumpay ka na ba para sa amin? Sabi mo, amen. Salamat Panginoon na ikaw ay nagtagumpay sa kamatayan, sapagkat noong tinanggap ko ang bautismo, sa pamagitan ng aking pananampalataya sa inyong kapangyarihan, ay ako'y nagkaroon, tinanggap ko na ang muli ang ano po, ang buhay na walang hanggan. Amen? Amen. So by the death of Jesus Christ, kinamtan po natin sa sarili ang buhay na walang hanggan. Ganon po ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. So si Satanas, mga kapatid, yung kanyang paratang na walang sino mang tao ang makasunod sa kautusan, na katulad din po ngayon sa maraming mga tao mayroong kaisipan na wala na ang kautusan, hindi mo kayang sundin yan. The spirit of deception of Satan was the same, the spirit of deception in the earth. Tandaan po niyo yan. Sapagkat mula sa langit ang puno ng kasalanan na hindi naniwala na mayroong kautusan, mga kapatid, ay siya rin po nagdala ng paniwala dito sa ating pong sanglibutan. Kaya marami po ngayong tao, hindi na po nila kailangan ng kautusan. Pero mga kapatid, ipinakita ng Panginoon na sabi niya, Mateo 5 talatang 17, mawala na, o 18, mawala ng langit at ang lupa. Ano po? Isang kunlit, isang tuldok sa aking kautusan ay hindi mawala. O di ano po, manatiling magpakailanman. Sa 17, ang sabi po, huwag ninyong isipin na ang kautusan ay wala na. Kaya doon sa mga pastor at mga tagapagturo na nag-isip na wala ng kautusan, sila po ay nagkakasala. Sa pag-isip pa lang, nagkasala na sila. Ipinakita ni Kristo kay Satanas na ang tao ay may kakayahan na sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Opo. Dahil sa kamatayan ng Panginoon, nakita ko mga kapatid, at nakita ninyo na ang tao ay ano po, pwede siyang mamuhay na wala po siyang paglabag sa kautusan. Amen? Katulad ng Panginoon na siya naging masunurin sa kalooban ng Diyos sa pamagitan ng kanyang kamatayan hanggang doon sa cross. At sa huling pagkakataon, mga kapatid,
Si Satanas ay tiyak ang kanyang parusa, mga kapatid. His destruction assured. Ang sabi ko rito. At ang justice ng Panginoon, mga kapatid, ay siyang maghari magpakailanman. Ang sabi po ni Satanas, God is unjust. Pero sa huli-huling bahagi, mga kapatid, ang Panginoon ay patas, mga kapatid. Maging sa kanyang paghusga, maging sa kanyang parusa, Brother Pascual, ang Diyos ay patas sa lahat. Amen? Amen. Kaya pagdating po ng Panginoon, hindi po pwedeng sabihin ni Satanas at maging sa kanyang nahikayat na ang Diyos ay hindi patas. Ipinakita ng Diyos na siya ay sukdulan ng kanyang pagmamahalan. Sabi po ron, siya ay nagpapatawad ng kasamaan, puspos ng kahabagan, banayad sa pagkagalit, sagana ng kaawan, at puno ng katotohanan. Amen? Amen. So diyan po, great controversy between Satan and evil. The origin of sin. Si Satanas po. At hindi po kasalanan ng Diyos kung bakit binigyan siya ng karangalan sa lahat ng mga anghel, kundi ito'y kasalanan ni Satanas kung bakit iniisip niya na masigitan niya ang Panginoon. Alin po sa kautosan ang nilabag ng tao ay bakit? Exodus 20, talatang 1 at saka 2, ang sabi, huwag kang magkaroon ng ibang Diyos sa harapan ko. Ang iniisip ni Satanas, gusto niya sa kanyang sarili ay mas higit pa sa Diyos na kanyang pinaglingkuran. Ano pang pangalawang kasalanan niya sa